Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kami ay narito upang magtanghalan ng isang tula-tulaan na tiyak magbibigay sa inyo. Siguro ay hindi na kayo bago sa kwentong ito dahil naririnig ko na papanood na natin ito simula na tayo ay bata. Ating matutunghayan ang kwento ng isang dalagang may napakagandang mukha na naging dahilan ng pagkaingit ng isang reyna. Ngunit bago namin simulan ang kwento, amin muna ipapakilala ang mga gaganap na buhay. Narito ang pitong swente o seven dwarfs, sina Lorema, Carla, Donna, Melby, Desiree, Jonas, at ang huli ay si Lloyd. Queen ay si Dorothy. Reyna o Queen, si Joby. Asawa ni Queen, si Mark Carlo. Alalay, ang matandang babae, Jessica. Mahirap Juan, Jonas. Mahirap to, Lloyd. Prinsipe, Edward Paul. At ang pinakahuling tauhan, nagaganap bilang Snow White, si Jen. At kami na inyong magsisiping gabay sa kwentong ito, ni Jen at Kimberly. Sa isang malayang parian, ay may silang ng isang maluto, maputi at magandang sanggol na nagngangalang Snow. Siya ang pinakamagandang mukha sa buong palasyo. Makalipas ang ilang taon, sa palasyo. Ang nakupo si na Queen at ang hari ay siyang pagdating ni Snow na may galak at ngiti sa kanyang labi. Mapapansin sa kanyang kilos ang labis na kasiyahan na nakapagbigay ng katanungan kay Queen. Napatayo si Queen at nilapitan si Snow. Anong napalit ko kay Snow? Nagsunog ba ang iyong silid? Hindi, Reyna. Nais ko lamang tumalo sa gala dahil ika-18 kaarawan ko ngayon. Wala akong pake kung ngayon ang ika-18 kaarawan ko o kahit ika-100 taon mo pa. Hindi ka dadalo sa pagpupulong at lalong-lalo nang hindi ka aalis. Manatili ka dito sa palasyo. Di akalain ng nakararami na ang kilala nilang Queen na mabait ay ganun pala ang pakikitungo kay Snow. Hindi mawari ni Snow kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo sa kanya ni Queen. Nais lang naman niya na dumalo sa gala na magaganap sa labas ng palasyo. Dahil doon ay nalungkot na lamang si Snow at bumalik sa kanyang silid. Sa kabilang dako, Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Saan? Ano ba yun? ayun kasi malit lang tayo pero malalaki ang mata. Anong malaki dyan? Yun na nga! Habang nag-uusap ang pitong duwende ay siyang pagliliwaliw ng prinsipe sa paligid. Ngunit di tumagal ay may narinig siyang kaluskos sa kanyang paligid. Lumingalinga ito na tila hinahanap kung saan nanggagaling ang ingay. Inikot niya ang kanyang paningin ngunit wala siyang nakita. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Isinawalang bahala na lang niya at patuloy na naglakad. Handa na ba kayo? Tinuloy nga ng mga dwarf ang kanilang plano para sa prinsipe. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng prinsipe ay narinig na naman ito ang kaluskos na balot ng pangamba ang prinsipe. Hinawakan nito ang kanyang sandata na tila'y handang makipaglaban.
Huminto ito sa isang puno upang mag-isip, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may nakita siyang anino na tila bang higante. Nilingon niya ito, nagulat at nahimatay na lamang. Prinsipe ba talaga to? Ewan! Baka! Astig, natatakot siya sa atin. O siya! Simulan na natin ang ating pakay. Sinimulang kapkapan ng mga dwarf ang prinsipe at kinuha ang kanyang mga alahas at suot. Uyan! Kunin niyo yan! Tiba-tiba tayo dito, kung sakali. Kaya nga, marami na tayo mabibili dyan. Siya nga pala, ano gagawin natin dito? Hayaan na lang natin siya at huwag na lang natin lahat ng ari-arian niya. Tama. Habang nasa silid si Snow ay pabalik-balik na naglalakad, ay may biglang sumagi sa kanyang isip na plano. Ano kaya kung umalis ako? Pero, magalit si Reyna. Hindi niya naman malalaman dahil babalik din ako kaagad. Basta, gusto kong dumalo. Gaya ng plano ng mga dwarfs ay natuloy din ang plano ni Snow na umalis sa palasyo ng palihim. Dahan-dahan itong humakbang palabas ng kanyang silid upang hindi makagawa ng ingay. Sa silid ng Reyna, habang siya ay nagsusuklay at nananalamin, naisip lang ni Queen ang mukha ni Snow. Nagingit-ngit na ito sa inis, dahil bakit hindi siya binigyan ng ganong hagandang mukha. Salamin sa dingding. Sabihin sa akin kung sino ang pinakamaganda sa palasyo. Ikaw lamang aking Reyna. Mahusay ang iyong kasagutan. Alam mo ba, pinakasalan ko lamang ang hari dahil sa kapangyarihan? At para magsunod-sunuran sila sa akin, di ba? Siyempre, alam ko yon, aking Reyna. Nasusuka na nga ako sa tuwing magkatabi kami sa pagtulog. At lalong-lalo na sa tuwing haharap kami sa aming pinasasakupan. Nararamdaman kong may nais kang sabihin, aking Reyna. Kapangyarihan lamang ang nais ko. At siyempre, ang tingalain ng marami. Kung gayon, kailangan mong pakasalan ng prinsipe, aking Reyna. Habang naglalakad ay nakarinig si Snow ng bulungan ng tao. Ito ay tungkol sa prinsipeng nanakawan sa loob ng kagubatan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tinasa na naman nila ang bayad. Oo, para nagkakatay. Lubos na naawa si Snow White sa mga nangyari, ngunit hindi yon naging hadlang para sa kanya na hindi dumalo sa gala. Napagdesisyonan ni Snow na umuwi na upang hindi maabutan ng gabi sa daan. Tinahak niya ang kagubatan na may ngiti pa rin sa labi. Inaalala niya ang nangyari at labis na lamang ang gulat niya nang may biglang lalaking biglang lumitaw sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang oras, nadatnan niya ang mga taong nagsasaya at nagsasayaw sa oras na iyon at kailangan pumili ng kapareha upang sumayaw. Napili siya ng prinsipe ngunit hindi niya ito kilala sa mukha. Labis na lamang ang kanyang gulat. Won't you promise me that you'll never forget? We'll keep dancing wherever we go next. Time catching the chances waiting to one like you. Falling in the chances away. Ikaw ang prinsipe? At sino ka naman? Ikaw ba ang anak dito? Pasensya na at hindi ako nagpakilala na maayos sa iyo. Habang nakalahad ang kamay ng prinsipe, ay siyang pagtayo ni Snow at inabot ang kamay. Itinuloy nga lang nila ang kanilang pagsasayaw. Habang sila ay nag-uusap, ay nasa kabilang dako naman si Queen kausap ang kanyang kaibigan. Lumingalinga ito at tila nakikita ng pamilyar na mukha. At hindi nga siya nagkamali na si Snow iyon at kasayaw ang prinsipe. Hinigit ni Queen sa braso si Snow. Bakit nanalo
dito? Ano sinabi ko sa iyong slave ka lamang? Hindi ka talaga marunong umintindi. Nakita ko lahat ng pinaggagawa mo, Queen. Hindi tama. Hindi mo pagmamayari pero lahat inangkin mo. Kung hindi ka sana dumalo rito, hindi sana ako nagagalit. Nang gabi ngayon ay may plinano na masama ang Queen kay Snow. Ang ipapatay ito. Alalay, lumapit ka rito. Sa iyo, wala rin na. Nais kong gawin mo ang magiging pabor ko sa iyo. Nais mo paslain mo si Snow. Ano? Hindi ko kaya maganda rin na sapagkat walang kasalanan si Snow. Pwes, kung ayaw mong gawin, ako ang gagawa. Halika rito. Sumunod at sumang-ayon na lamang ang alalay dahil wala itong magawa. Linano niyang dalhin si Snow sa kagubatan ngunit hindi niya ito pinatay dahil naawa siya kay Snow White. Sunod at sumang-ayon na lamang ang alalay dahil wala itong magawa. Linano niyang dalhin si Snow sa kagubatan ngunit hindi niya ito pinatay dahil naawa siya kay Snow. Makinig ka at tumalikod sa akin. Kaya palasin ko ang iyong mga Wag! Ikaw lamang ang nasasaktan sa ginagawa mo. Bahala na ito, wala. Sapagkat hindi kaya ng pasensya ko. Tumakbo ka na. Tumakbo nga si Snow ng may pag-aalinlangan. Ngunit naumpog ang kanyang ulo at nahimatay. Sa kabilang dako, habang nagtatawanan ng mga dwarfs, ay may narinig silang bumagsak. Nilapitan nila ito at tinulungan. Sa pagmulat ng mata ni Snow ay bumungad sa kanya ang hindi pamilyar na paligid. Nakarinig siya ng mga mumunting bulong sa kanyang paligid. Bumangon siya at nilibot ang kanyang paningin at labis na lamang siya nagulat sa kanyang nakita. Ang ganda! Ikaw ba talaga yan? Ang pangalan niya. Teka, uminawa muna kayo. Magpapakilala ako. Ako si Snow White, mga munting kaibigan. Ngunit, pwede mo ko bang malaman kung bakit ako narito at nasaan ako? Mukha niyang prinsesa. Binibini. Narito ka sa aming tahanan. Ganun ba? Maraming salamat kung ganon. Sayang nag-uusap sila Snow ay napansin niya ang ilang dwarf na nagsasayang gumamit ng armas. Huh? Ang galing mo gumamit ng mga armas, mga munting kaibigan. Ay, hindi naman masyado bibini dahil kakamisa pa lang namin mag-ensayo. Maaari niyo ba akong turuan kung paano gumamit ng armas? Bakit kailangan siyang matuto Pilipino? Okay, galing ka naman sa palato. Yun na nga, maraming hindi magandang nagaganap ngayon ang nangyayari sa palasyo. Ganun ba? Maaari niyo na ba akong turuan? Oo naman, Pilipino. No! Nagsimula na nga mag-ensayo sina Snow at ang dwarf. Mabilis na natuto si Snow na humawak ng armas at makipaglaban dahil sa tulong ng kanyang munting kaibigan. Sa pagbabalik ni Snow sa palasyo ay may baon siyang kaalaman kung paano humawak ng armas. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay siyang pag-usbong naman ng mga balita patungkol kay Queen at sa prinsipe, ang kanilang pagpapakasal. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw na maituturing na kasal ng Queen at prinsipe. Sa kanilang kasal ay dumalo ang lahat ng maharlika. Makalipas ang ilang oras ay siyang pagdating ni Snow at ng 7 dwarfs. Manghang-mangha mga dwarfs sa kanilang nakikita sa kanilang paligid. Hindi nagtagal ay umalis na rin sila Snow at siyang pagdating naman ng Queen. Maraming salamat sa inyong aking Kung wala ka naman, hangad kong pagsilbihan ka ang aking prinsipe. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam ng kakaiba ang prinsipe sa kanyang katawan. Na tila ba'y may gusto siyang makita na di niya mapagtanto kung bakit. Sa paghakbang ng prinsipe ay siyang pagtabig niya sa mga nadadaanan niya at nagkalat ang mga ito. Dumarating ang
Nasaan ang prinsipe? Ang prinsipe tumungo sa likod ng palasyo. Ano? Bakit? Bakit yung hinayaan? Ilang sandali ay nakaramdam ng pagkahilo ang prinsipe at nang himatay ito. Samantala ang mga dwarf naman ay naglalakad, nakita nila isang ributo ng tao na nakahandusay sa daan. Ginising nila ito, ngunit hindi nagigising. Naisipan na lamang itong dalhin sa kung saan ng ilang oras. Nagising ang prinsipe sa pagkakahimlay. Snow? Snow? Snow, waring hindi ko na alam ang aking mga ginagawa. Tanging Reyna na lang ang aking naisipin at pakasalan. Ano? Paano hindi mo alam ang nangyayari? Iniwan mo na lang ako basta. Hindi kita iniwan. Alam ko ang tinitibok ng aking puso. Ikaw lang yung laman nito. Ngunit, may pinainom sa akin ng Reyna na hindi ko alam kung ano ba yun. Ano? Bakit ginawa ng Reyna iyon? Ano ang kailangan mong gawin para mawala ang nalason na ibinigay sa'yo? Ako! Upang mawala ang bisa ng kayuma, tanging tunay na halik lamang ang pwede magpapatanggal dito. Halik? Tama! Halik lang! Bago kumatak ang alas 12, kailangan mo siyang mahalikan, binibining Snow. Bakit? Kaya binibining Snow, gawin mo na. Sige, tayo na't ayusan si Snow White dahil ito ang kanyang unang halik at dapat ay hindi niya ito makalimutan. At inayusan na nga ng mga dwarfs si Snow White. Sa pagpatak ng mga hinihintay nilang oras, ay naganap ang unang halik ni Snow White at ng prinsipe. Ang Reyna, nasaan siya? Sabi ko na, hindi tatalab. Ang Reyna ang nahanap na matapos ang halik. Ang Reyna ay dapat pigilin sa kanyang mga ginagawa. Dapat na siyang mawala sa aking palasyo. Yay! Tama ako! Makalipas ang ilang linggo, mapapansin ang pagbabago ng mukha ng Reyna. Unti-unting kumulubot ang kanyang balat na naging matanda ang Reyna na nagdulot lalo ng galit. Isang araw, may lumapit kay Snow na matandang babae na isa palang dating Reyna. Naisipan ng matandang babaeng ito na bigyan ng regalo si Snow White ang isang mansanas na ubod ng pula. Anak ko na ito. Tanggapin mo itong regalo kong mansanas. Bagong pitas lamang ito. Maraming salamat, Alex. Isang pagkatulang dyan ay magiging okay na lahat. Bakit hindi ikaw ang unang kumagat, Alex? Napansin ni Snow White na may kakaiba sa kinikilos ng matanda, kaya pilit niyang kinukumbinse na siya ang maunang kumagat nito. At sa huli, walang nagawa ang matanda kundi kagatin ang mansanas. Hindi!